Hello, kamusta po? It's me again, Miss Fatiana. I am here again for another short little nga. Sana talaga ay short siya po, no? Yes, and ito po ay about sa medyo negative nating behavior na some of us thought is cool, some of us thought is astig, some of us thought is normal, but for some, it's just disturbing, it's a little bit annoying, and it's just a no-no behavior, especially sa mga ladies. And ito po yung behavior natin na pagiging maingay, lalong-lalo na po sa public places po, no? Yeah, hindi naman po lahat because I also encountered some kabayan na talagang mahinhin, talagang parang babaeng Pilipina po, no? But some ay talagang ikaw na lang po yung mahihiya, no? Kasi talagang para lagi silang may kaaway, ganyan. And I am here as your ate to encourage you to train yourself not to behave like that because it's not really proper, especially for a lady like you na mag-behave ng ganon, and especially kung nasa ibang lugar ka. Alam niyo po, if ever you would like to travel different countries, and particularly here sa Europe, no? Kasi alam niyo naman po yung mga European, medyo reserved people po talaga sila, and they really don't like that kind of behavior. And isang na nga po dyan yung asawa ko, no? Kasi yung asawa ko po talaga, ayaw niya po talaga sa ganon. Maiingay din naman po sila pag nasa teritoryo nila sila, no? Kapag nasa public places, ayaw niya rin yung para kang high. Yun. And alam nyo nga po, normal naman po yung boses ko, no? Kasi hindi naman din po ako pala sigaw na tao na I admit when I was a little bit younger, na lalong-lalo na po nung kasama ko pa yung mga kapatid ko na talagang sakit sa ulo. Alam mo yun, talagang hindi mo maiwas ang magsigaw. So, medyo pala sigaw ako ng bata-bata pa. But, you know, as time passed by, kasi matitigas ulo nila, but as time passed by, and as, you know, as I was living with different kind of people, different places, I learned to act accordingly. I learned to, I trained myself not to behave like that. And ngayon, so hindi na po ko yung ganong tipo ng tao. And kami po ng asawa ko, hindi kami nagsisigawan. Kapag every time na medyo sasama yung love ko sa kanya, or magtatampo ako sa kanya, or magagalit ako sa kanya kasi ganito, ganyan, mananahimik lang po ako. No? Hindi po ako nagsasalita, and ayoko po kasi magsalita kapag galit ako. So, yeah, medyo pa himas-masan ko muna yung sarili ko bago ako magsalita kasi it's really not good to talk when you are angry. Yeah. And then yon, kasi ako po personally, ayaw ko po ng sumisigaw, and ayaw ko rin po talaga na sinisigawan. And ganoon din po yung asawa ko. Kaya nga po minsan, pag medyo tumaas lang ng konti yung tono ko, no, ng pananalita habang nagkukwento. Alam mo yun, yung parang na-excite na nagkukwento. Parang niya minsan lagi sinisigawan ko na siya. Tapos, tatanungin niya, bakit mo ako sinisigaw? Like, ha? Hindi naman kita sinisigawan. Hindi naman ako sumisigaw. Normal na boses ko lang yun, ganyan. Tapos yun. So, parang, talagang, paano pa po kaya kapag yung ibang sensitive na tao yung kasama mo, mga affluent people, you know, mga matatanda, old people, tapos nasa restaurant kayo, nasa public places kayo, you know, hindi po ba, mind those people around you, kasi talagang may mga tao na sensitive, and ayaw po talaga nila ng ganun behavior nga po, no? Yes. And, yeah, marami nga po talaga tayong kababayan na gano'n, and alam ko marami. And medyo, maybe, isa po kayo sa mga gano'n yung behavior. So, I want to encourage you na train yourself not to behave like that anymore. Because, you know, lalong-lalo na po kung babae ka. Kasi kung yung magiging behavior niyo po, attitude nyo, you will train it to be proper. You will attract good quality people in your life, no? And it's really good for your personal growth, no? And kahit saan ka man makarating, talagang you will stand out, yani, no, among the others, because you are a good quality people. You are a good quality person. You are a good quality woman. You are an elegant woman. You are feminine. You know, it's also, I'm training myself to talk softly, to talk calmly, sweet, because yeah, it's really important for us women na ganun yung maging behavior natin po, no? And meron nga po, maraming mga situation po talaga na mahihiya ka kasi yung kabayan mo or yung friends mo maingay, alam mo yun, parang lagi may kaaway, like mapapaganan ka na lang po talaga.
meron akong kasama before or nakilala before, talagang kung magsalita siya, para po talaga siyang may kaaway. And we are surrounded by those, like intelligent people, affluent people, tapos gano'n siya magsalita, like, inaano ko si Moy. Ganyan. And when I'm with my friends, some of my friends, na talagang, ganun nga, parang, kasi minsan nga po, dahil sa excitement rin yan, minsan hindi natin nanonotice. Or minsan kasi po talagang lumaki tayo sa ganung behavior. Akala natin normal yung ganun na okay lang, Kaya talagang ganun. Kasi if we know that it's not okay, of course we will not behave like that, right? Yeah. So, naiintindihan ko yung iba na talagang ganun sila. Kung bakit sila ganun na mataas yung boses, Minsan may katawagan, tapos nasa restaurant, may isang kaibigan na pinagsabihan siya ng asawa niya kasi nasa restaurant daw po sila, tapos may katawagan siya, tapos alakas na boses niya. So, syempre may mga tao sa paligid mo talagang pagtitinginan ka lang kasi, parang hindi babae, ganun. Parang, diba? Kasi, yeah, you need to train yourself to talk softly and, quietly, calmly, ganyan. Especially kapag nasa public places ka nga po, Yun lang naman. And also, I have this, Filipino ladies. Marami po akong experiences na talagang minsan po, syempre, as a person who knows that that kind of behavior is not proper for, and that kind of behavior is not good for a woman, talagang mapapaganan ka mapapasaway ka talaga sa kanila kasi and ikaw talaga po yung mahihiya sa surrounding mo kasi nga ganun sila. Tapos hindi nila nare-realize or they're not considering those people around them, Yeah. Recently, I have this old Filipina na nakakwentuhan ko. And she was sharing some problems, some situation, some stories about her life. And then, nasa tapat po kami ng room kung saan may mga nag-exam. So, syempre, rinig yun sa loob. So, talagang medyo, parang, ate, dito po tayo, ganyan. Dito po tayo kasi may nag-exam. Tapos yun, and meron na, alam niyo po, I remembered one time, when I first arrived here in Denmark, napunta kami ng friend ko sa nag-ride kami ng bus. Tapos alam niyo, pwede kukwento kami kasi magkahiwalay kami, nandito siya. Nandito siya. So, nakukwento kami ng ingay namin. Sinaway kami ng bus driver talaga. Mas buti na lang po talaga bababa na kami. Nakakahiya po yung isa po yung sa nakakahiya na experience ko dito sa Denmark, which is, di ba? And so also, especially also sa train, Basta sa lahat ng public places, you need to mind the people around you kasi may mga masiselan po talaga. Kaya po yung train dito may silent zone kasi para dun sa mga masiselan po talaga. I remembered as well, nung una, hindi pa ako marunong gumamit ng train card, ng travel card dito, pati yung friend ko, dalawa kami, tapos isa lang yung ginamit naming travel card. So, hindi na itap yung isa. Tapos, napaupo kami sa silence. So, tapos, ang ingay namin kasi nag-aalalak lang kami dun sa, baka masingil kami kasi hindi nga po kami nakapag-top up. Isa lang yung na-top up namin. So, nakakahiya talaga. Pinalabas kami kasi nasa silent zone nga. Yeah. And yun, so diba, nakaya yung mga ganong eksena boom boom. And talagang, it's not good for a woman, And I hope you will not act like that anymore in public places po, Thank you, and I hope you learned something from this video. See you on my next vlog. Meron pa pala akong ikukwento. Ang dami kasi, meron pa dyan yung sa train, yung talagang, meron pa dyan yung sa mga restaurant. Marami akong experience sa restaurant. And then, recently nga po, kumain kami ng asawa ko sa labas, dito sa isang Chinese or Japanese restaurant. Kasi napunta po kami sa bandang north, to buy something for our balcony. Tapos medyo hinapon na kami ng 2:00. Kaya nagdasal yung asawa ko na kumain sa labas. And meron dong, pagdating namin, since 2:00 na yon, and wala po pong masyadong tao kasi po ang mga Danish people, lokal, pupunta po, kumakain po sila ng warm food sa mga restaurant tuwing gabi, dinner, kasi ang lunch po nila ay cold food, so mostly sandwich, salad, ganyan. So, wala masyadong tao, but there were people na nasa magkabilang table, and yung isa po pala kabayan, kasi una, mag-isa lang siya. Tapos maya-maya, nung dumating ko sa kanya, ang ingay na. Sabi, ay, kabayan pala, Ere. sabi ko siya, sabi din ng asawa ko. Kasi alam na ng asawa ko pag may kabayan, kasi maingay nga po. Yun. Yeah, so, wala lang, di ba?
Yun naman po is me again, Miss Fari. See you around. Bye-bye. Have a good day.